or mga drama scenes with Loisa, kasi mas konti pa yung eksena namin sa mga nagagawa pa namin. Mas marami akong eksena na drama scenes with Jane. And I could see na talagang she's really doing her best para mapagaling yung pag-acting niya. And she's doing very well. O She's doing very well. Asian TV Award Best Actress. Yeah. Denise. Oh, well, for me, hindi ko pa sila nakaka-eksena. But from what I know personally, I'm very excited para sa kanilang dalawa. I see yung eagerness to learn. I see the humility and yung trust sa buong production na this is really a learning process for them and they will be guided by the production and of course their fellow actors. So, excited ako para sa kanila. Kay Jerome, ibang level na ba ng acting ipapakita mo dito? Kasi sa Be Careful, ano ka lang eh, cutie-cutie ka lang, gano'n. Boy Next Door, dito ba Ruby Richard Gomez ang peg mo? So, paano yan? Well, talaga po malaki po yung pinagkaiba nila kasi dun sa Be Careful, si Luke Andrew yun talagang sobrang light lang yung dinadala niya lagi. Kung magka-problema man siya, alam niya at the first place na andyan yung family niya at yun yung naging trial sa kanya kung makikita niya ba agad yung family niya as yun yung tutulong, which is in the end of the day yung family niya pa rin, sila Nikki, mga kapatid niya, sila Sir Chief ang tutulong sa kanya, lalo na si Maya ang mapapagaan ng buhay niya sa mga problema niya. Unlike dito, si Ryan Briones talagang nakasandal lang kay Tony Briones, which is nawala rin in a certain point na magiging mag-isa siya hanggang sa dumating isang katulad niya na kaedad niya, ka-generation niya, si Corinne Trinidad, na siya yung tutulong para sa ganun. Yun. Pero happy si Leo sa'yo, Jerome, ha? Thank you. Remember that. Okay. We'd like to acknowledge lang the people behind Nasaan Ka Nang Kailangan Kita project. Let's start with our business unit head, Miss Jeannie Ocampo. Miss Jeannie, our production manager, si Mark Anthony Hile. Mark Anthony. Ang kanilang executive producer, si Mariel Navarro. Tumawal ka naman sa kanila. Our director, si Direct Mervin Brondial. And Direct Cathy Camarillo. And of course, ang kanilang director sa pilot, si Direct Jeffrey Juterian. And your writers, nakasama ni Direct ni Sir Ricky. Ang head writer, Ruby Lea Castro. And wow, Jilmer D. Direct Jilmer D, one of the writers. Kaya parang dito si Direct Jilmer. Our writers, Dexter Jimenez and Alpha Fortune. And contributing writers, si Alan Ibanez and Carlo Katigbak. And of course, our CCM production staff and promo staff. May question naman si Ray Pumaloy. Kay Vina, congratulations Vina, panibagong series mo na naman to na kumbaga ikaw yung pinaka nasa taas on top of the whole series. Gaano kalaki responsibility na ikaw yung parang sa'yo iikot yung buong serye? Actually, it was done very well kasi kung maumpisahan mo from the start ng story ni Cecilia, talaga makikita mo yung transformation ng medyo nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak. It was, at first, medyo lahat kami, honestly, lahat ng characters, medyo kinabahan kami, and talagang we really made sure na kung ano man yung continuation ng character namin na magkaroon sa ng next generation ay mapantayan namin. Pinag-iingatan namin lahat yun. I'm talking to myself. Para sa akin talagang nahirapan ako, kinabahan ako, but hindi naman kami pinabayaan ng aming direktor, ng lahat ng mga staff para at yung mga writers namin na i-explain sa amin bawat isa yung character namin sa magiging present. Kasi di ba lahat ng mga soap, lahat ng mga series dito sa ABS talagang top rated. So, gaano kalaki yung pressure sa'yo na somehow dapat Pressure sa aming lahat! dapat lumevel sa gano'n, Actually, di ba? pressure kay Miss Jimmy.
Lalo siya ikaw sa yung, aming ikaw yung lahat. binibenta. I mean, hindi lang binibenta, ikaw yung nakikita sa TV, No. na nagpo-promote or something, or parang gano'n. Actually, all of us are really praying na sana on January 19, it will be very successful ang aming pag-uumpisa ng aming pilot. Itong soap opera na ito, I would say na talagang buo, story ito ng pamilya. Walang nakakaangat, walang pantay-pantay kami lahat dito ng bawat character. It just so happened na it just started sa storya ko nung bata pa ako. Katulad nga ng sinabi ni Sir Ricky, di ba? Nagkaroon lang po ng backstory si Cecilia para mas maraming makita ng mga tao yung paghuhugutan ng sakit at sakit ng naranasan ni Cecilia. And then from then on, ito na yung mga next generations. Bina sa trabaho, I mean, sa pagiging visible sa trabaho, parang hindi mo na ba naiisip yung word na nasaan ka na kailangan kita? Na nasaan ka na kailangan kita na magkaroon naman ko ng love Actually, life or tinatanong ko na yun ngayon. Ay, ang tagal na pala, no? Nasaan nga naman siya nang kailangan ko siya ngayon? ngayon. Pero I guess wala pa. Wala pa siya eh. Oo, hindi ko pa kailangan. Oo, buti ka pa meron na. Ay, nagsasismisan dalawa, no? But yun. Kay Denise naman, kasi nabanggit naman na ni Vina, paano yun? Kasi, kumbaga, paano babalansin yung love life mo, yung pag-ayos ng wedding, tapos meron kang trabaho na kailangan mong tutukan. Di ba importante yung panahon sa jowa? Para sa akin kasi I'm so thankful na supported ako by my family at saka nga ng jowa. Kasi para sa kanya, parang we already know that we're for each other. So, hinahayaan lang namin ang isa't isa to follow our dreams. So for now, ito ang focus ko and my son. And then everything else falls into place. Paano ka bumabawi dun sa mga oras na kailangan ka na? Given na yun na puyat ako. Kasi, when I'm not at work, I'm with my son and with my